Kaya tapos na ang pagtitimpi ng grupo, at pati si Scupper Gabon mismo ay ipinapadala para makipagsagupaan sa mga demonyong ito. Sa kagubatan, muntik nang himatayin si Frankie nang makita niya ang nasa harapan niya. Dahil sa mismong gitna ng Elbaf, may isang gusaling walang anumang koneksyon sa lupain ng mga barbarong higanti, isang abandonadong scientific laboratory. Pero biglang may mga tumakbong palabas mula sa loob na sina Bonnie at Lilith habang tinatawag sila. Pero walang pakialam si Lilith dahil abala na siya sa pagsusuri sa bawat sulok ng laboratorio. At ayon sa kanyang mga kalkulasyon, hindi bababa sa 3,000 taon na ang edad ng lugar na ito. Agad na naisip ni Frankie na baka pati damo, resibo, at buong tindahan ay nalanghap na ni Lilith, dahil imposibleng totoo iyon. Pero kahit si Ripley ay hindi maipaliwanag ang kabal-iwang ito. Walang sino man sa Elbaf ang nakakaalam kung sino ang nagtayo ng lugar na iyon o kung saan talaga ito nagmula. At kung totoong 3,000 taon na ito, ibig sabihin, nakatayo na ang laboratoryong ito bago pa mangyari ang halos lahat ng bagay na alam natin. At heto na ang pinakamalaking tanong. Sino ba ang henyo na gumagawa ng mga higanteng robot 3,000 taon na ang nakalipas? Gusto na agad ni Bonnie na tumira roon habang lumalapit si Frankie para imbestigahan ang lugar. Pero bigla siyang napasigaw na parang gazelle nang may lumitaw na napakalaking ulap ng bagyo sa likuran nila. Isa na naman itong nilalang na isinilang mula sa mga bangungot ng mga bata, at nagpakawala ito ng napakalakas na bugso ng hangin na muntik ng tanggayin pati ang higanteng si Ripley. Samantala, sa nayon, tuluyan ang naging isang all-out war ang dating kasiyahan. Isang napakalaking Jormungandr ang nagpabagsak sa firefighter ship at winawasak ang lahat ng madaanan nito. Isang lasing na mandirigma ang nagpaputok ng napakalaking explosive arrow na muntik nang pasabugin ang ulo ni Brooke. Pero agad na nag-regenerate ang nilalang na parang zombie, saka itinuhog ang espada nito sa kawawang mandirigma at ipinadala ito diretso sa kabilang buhay. Samantala, mas malakas pa sa lahat ang sigaw ni Colin dahil gusto niyang sumabak sa gulo. Pero sinabi ng malaking bigete sa bata na umalis na siya dahil walang lugar ang mga bata sa battlefield. Nasaktan ang bata at sumigaw na anak siya ni Gabon. Walang pakialam ang mga ito kung sino ang tatay niya. Kaya itinulak nila palayo ang maliit na salot. Pagkatapos, tinawag ni Nami si Jarol dahil may mas mahalagang bagay siyang hindi pa sinasabi rito. Ipinaliwanag niya na inatake ang mga bantay ng kastilyo ng isang lalaking eksaktong kamukha ni Shanks. Sa wakas, sinabi ng dalawang gwardya ang lahat at sinabing kamukhang kamukha ng red hair ang intruder, at may kasama itong isang napakalakas na tao na may kakaibang kapangyarihan. Agad na iniutos ni Jarol na ikalat ang babala sa buong Elbaf. May hindi bababa sa 2 tao na hindi kabilang sa Straw Hats na nagtatago sa loob ng bansa. Agad na nagalit ng husto si Nami at sinabing hindi niya mapapatawad ang sinumang sumusubok mang-kidnap ng mga bata ng harap-harapan. Sumang-ayon si Usopp na kailangan nilang tulungan ang mga higanti. Sinabi ni Jinbei na maaaring sinusubukan nilang dukutin ang mga bata at gamitin ang mga ito bilang mga hostage. At kung magpapatuloy ito, makukuha nila mismo ang gusto nila. Sinabi ni Jinbei na kung normal size na mga tao ang mga intruder, mas bagay ang Straw Hats na hanapin at labanan sila. Kaya haharapin ng mga higanti ang mga halimaw habang hinahabol naman nila ang mga bastardo sa likod ng lahat ng ito. Ang problema lang, napakalaki ng Elbaf, at ang paghahanap sa mga taong yun sa buong bansa ay mas mahirap pa kaysa paghahanap kay Zoro matapos itong maliga sa New York. Pagkatapos, napansin ni Nami si Colin na palihim na itinutulak ang napakalaking sako ng mga armas papunta sa kanyang barko. Tinanong nila kung ano ang ginagawa niya, at agad na nataranta ang bata dahil akala niya pipigilan nila siyang umalis. Pero kabaligtaran pala, gusto nilang sumama sa kanya. Agad na pumayag ang bata, pero sinabi niyang kung gagamitin nila ang barko niya, siya ang magiging kapitan. Pumayag si Nami habang iniisip kung gaano ka-cute ang maliit na batang iyon. Samantala, sa malalim na bahagi ng kagubatan, kalmadong nakikinig ng musika si Gunko gamit ang kanyang headphones, na para bang hindi ginagawang impyerno ang buong bansa ng Elbaf sa paligid niya. Tiningnan ni Summers si Gunko at tinanong kung ginagawa na naman niya ang kakaibang ritual na lagi niyang ginagawa pagkatapos kumain, pero sinabi niyang hindi yun ritual. Gusto lang talaga niyang makinig ng musika ng ganoon. Pagkatapos, sinabi ng Psycho na mas maganda ang live music dahil kapag may nagkamali ng isang nota,
isang bala agad sa noo ang matatanggap nila. Samantala, sa Walrus School, nakaisip si Sol ng panibagong paraan para iligtas ang mga bata. Sa pagkakataong ito, nagkabit siya ng kalasag sa bawat braso. Dahil kung nasasaktan ang sinumang humahawak sa mga bata dahil sa mga tinik, kailangan lang niyang harangan ang mga yon gamit ang isang bagay sa pagitan nila. Tumayo siya mismo sa harapan ng linya ng mga batang naglalakad na parang sleepwalkers at sinabi niyang hindi sila makakalampas sa kanya. Unang lumapit ang isang bata sa kalasag at gumana talaga ito. Pero patuloy na naglakad ang batang nasa likuran niya at bumangga mismo sa kanya. Agad na tumusok ang mga invisible thorns sa dalawang bata at napasigaw sila sa sakit. Umatras si Sol ng sobrang taranta habang paulit-ulit na humihingi ng tawad, takot na takot sa kapangyarihang iyon, dahil kapag pinigilan niya ang isang bata, masasaktan din ang lahat ng batang nasa likuran nito. Napagtanto ni Robin na mas mabuting talunin na lang nila ang gumagamit ng Devil Fruit kaysa direktang subukang pigilan ang mga bata. Pero ayaw sumuko ni Sol at nakaisip siya ng panibagong plano. Kumuha siya ng lubid at tumakbo papunta sa hulihan ng linya. Kung hindi niya sila mapipigilan mula sa harapan, huhugutan na lang niya sila isa-isa mula sa likuran. Itinali niya ang lubid kay Bjorn, na naglalakad sa pinakahuli, at nagsimulang humila nang hindi siya hinahawakan. At sa pagkakataong ito, gumana ito. Nahila palabas ng linya ang bata nang hindi siya nasasaktan. Ngayon, kailangan na lang nilang gawin yun sa bawat bata. Mayroon lang isang maliit na problema. Nang lumingon si Sol sa likuran niya, nakaharap niya ang mismong si Fenrir, ang napakalaking lobo mula sa mga bangungot ng mga bata, na naglalaway ng higit pa sa asong nakatitig sa isang bagong ihaw na manok. Binitawan ni Sol ang lubid at bumalik ang bata sa linya. At doon tuluyang napagtanto ni Sol kung gaano talaga sila kalala. Hindi basta-basta gumagala ang mga halimaw na yon sa Elbaf. Naroon sila para siguraduhing makarating sa kanilang destinasyon ang mga batang naglalakad na parang sleepwalkers. Samantala, bumalik tayo sa paaralan, kung saan nakatanggap ang principal ka ng isa na namang magandang balita. Hindi lang lumilitaw ang mga halimaw malapit sa Walrus School sa Nayon. Nag-spawn ang mga freak na yun sa buong Elbaf, at pare-pareho silang nakarating sa iisang conclusion. Devil Fruit ability ang may kagagawan nito, kaya walang saysay na sayangin ang oras sa pagpatay sa mga halimaw na puro kuko at ngipin. Kailangan nilang hanapin ang bastardo na lumilikha sa mga yon na para bang may infinite enemy spawn. Malapit sa Nayon, sa wakas ay napabagsak ng mga higanti ang isang Draugr. Higanti ang isang Draugr. Pero wasak na wasak sila matapos ang laban at wala man lang silang oras para magdiwang dahil biglang lumitaw ang isang napakalaking Nidhugger at nagpakawala ng laser na nagpatalsik sa mga higanti. At sa tabi nito ay may isang napakalaking multo kasama ang nightmare version ni Loki. Sa ganitong bilis, hindi na magtatagal ang Nayon at mapipilitan silang lumikas. Pero biglang tinakpan ng napakalaking anino ang kagubatan. Ang Great Eric pala yun na lumilipad mismo sa ibabaw nila, at dumating sina Dory at Brogy habang nagpapakawala ng isang Hakoku sovereignty na sobrang lakas na sabay-sabay nitong pinuksa ang tatlong halimaw sa isang napakalaking pagsabog. Lumilipad ang Great Eric sa mas maliit nitong anyo. Humingi naman ng tawad si Brogy dahil natagalan sila, dahil bago sila pumunta sa laban, kinailangan muna nilang maging matino sa pamamagitan ng pagpapalabas muli ng lahat ng alak na pumasok sa katawan nila sa parehong daan na pinasok nito. Sinabi ni Dory na liliparin nila ang buong Elbaf at pupuksain ang bawat bangungot na makita nila. Pero may isang baliw na nakasakay sa barko na sumisigaw na masaya lang uminom kung iluluwa mo rin lahat pagkatapos. Habang may hawak na palakol sa isang kamay at bote ng sake sa kabilang kamay. Siya si Scupper Gabon. Tawa ng tawa ang bastardo habang tinatanong kung bakit kailangan pa raw maging matino nina Dory at Brogy bago makipaglaban. Tumingala ang mga higanti sa barko at tuluyang natigilan. Dahil yon ang legendary na si Gabon. Ang Mountaineer, ang kaliwang kamay ng Pirate King, ang lalaking mismong naglayag kasama ni Goldie Roger. At matapos ang ilang dekada na hindi sumasabak sa totoong labanan, sa wakas ay handa na ulit makipagsagupaan ang matandang alamat. At dito nagtatapos ang episode 1174. Kung nag-enjoy ka sa recap, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe,
at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na One Piece recap. I-comment mo rin kung ano ang pinakaabang mong mangyari sa susunod na episode. Maraming salamat sa panonood, at magkita-kita tayo sa susunod na recap.